Ang alamat ng kawayan. Sa barangay ng Kalaan ay naninirahan ang mag-asawang Mang Andoy at Aling Lilian. May anak silang si Aryan na may mabuting kalooban. Maliban sa pagiging patpatin, palagi itong nakayuko dahil sa kanyang mabalahibong katawan. Isang araw, Mahal kong anak, bumangon ka na dyan at baka mahuli ka pa sa klase. Opo, itay. Sasabay na po ako sa inyo sa pagpasok dahil daanan naman ang school namin papunta sa pinagtatrabahuan mo. Oo naman anak, bilisan mo na't baka mahuli pa tayo. habang naglalakad sa daan, Oo anak, bakit ka nakayuko? May problema ka ba? Wala naman po, itay. Kaso, bakit kakaiba yata ako sa mga kaklase ko? Naku, huwag mo silang intindihin. Biyaya ka ng Diyos sa amin, kaya ipinagmamalaki ka namin ng inay mo. Ang mahalaga'y masunurin ka at may mababang kalooban. Opo, itay. Maraming salamat po. sa paaralan ay naririnig ni Aryan ang bulong-bulungan ng mga kaklase. Andito na si Pangit. Parang bakulaw dahil sa balahibo. Payat na, mabalahibo pa. Minsan sa kanyang pagmumuni-muni, Ayaw nila sa akin. Sobrang pangit ko raw. Araw-araw na lang nilang sinasaktan ang damdamin ko. Ano na ang gagawin ko? kinagabihan, Andoy, bakit kaya wala pa si Arian? Oo nga nag-aalala na nga rin ako. Halika't hanapin na natin siya. bigo sila sa kanilang paghahanap. Kinabukasan, laking gulat ng ina ni Aryan sa nakitang biglang tumubong halaman sa kanilang bakuran. Naku, may halaman. Nakayuko at mabalahibo. Parang si Aryan. Aryan, ikaw nga ba yan? Ikaw nga bang anak ko? Ikaw nga to. Hindi na kailanman nagpakita si Aryan at tinanggap ng kanyang magulang na ang halamang tumubo ay siya. Aryan anak, huwag mong kalimutang mahal na mahal ka namin ng inay mo. Oo nga anak, mananatili ka sa puso namin ng itay mo habang buhay. Alam kong hindi makakalimutan ni Aryan ang mga payo natin sa kanya. Tignan mo, ang halamang palaging nakayuko ay katangian talaga ni Aryan. Sa paglipas ng panahon, ang halamang si Aryan ay tinawag na kawayan ng mga taga-Kalaan.